Ano ang mararating ng 17 pesos mo? Sa 17 pesos, pwede ka nang makabili ng 3 Skyflakes at 2 pirasong candy. Sa 17 pesos, pwede kang bumiyahe mula sa Star Mall, papuntang Kalentong at mag-round trip pabalik muli ng Star Mall. May sukli ka pang piso. Huwag ka nga lang sasakay ng taxi dahil sa plug down pa lang, kulang na ang 17 pesos mo. At kung manananghalian at kahit gulay at half rice lang ang o-orderin mo, paniguradong kulang na rin ang 17 pesos mo. Kung ating susuriin, halos wala na palang halaga ngayon ang 17 pesos. At kung ito lang ang nilalaman ng bulsa mo, ano pa nga ba ang mararating mo? Ngunit alam niyo ba na ayon pala sa kasaysayan, nang magpasimula ang ating iglesia ng kanilang gawain sa isang maliit na garahe sa Calle Agoncillo sa Malate noong 1982, 17 pesos lang ang una nilang nalikom na ikapu. Marahil noong panahong iyon ay nagtatanong din sila, ano ba ang mararating ng iglesia sa halagang 17 pesos? Pero dahil sa dakilang katapatan ng Diyos, nagpatuloy ang gawain ng nooy Jesus Loves You Fellowship International. Nakakatawa pangalan, hindi ba? International ang dating, pero ang tanging laman ng kanilang busa ay, tama ang hula nyo, 17 pesos. Dahil sa pagdagdag ng bilang ng mga miyembro, lumipat ang iglesia sa mas malaking sambahan sa Diorama Restaurant noong 1984. Taong 1986 ay lumipat naman sila sa Family and Friends. At muli na namang lumipat sa Lampara Restaurant sa Ermita. Hanggang sa sila'y idinako ng Panginoon sa NFWC Building sa Escoda, Maynila, na kanilang naging tahanan sa loob ng maraming taon. Nang pasimulan ang Praise in the City, muling naglakbay ang iglesia sa Ali Mall, Cubao, sa Shangri-La Mall sa Mandaluyong, sa Music Museum, San Juan, at muling bumalik sa Shangri-La Mall. Hanggang sa ngayon nga ay pinagpatuloy na ang gawain sa Star Mall, Mandaluyong. Ano nga ba ang halaga ng 17 pesos? Sino nga bang mag-aakala na mula lamang sa 17 pesos ay napakalayo na ng narating ng iglesia at napakarami ng programa at aktibidad ang naisagawa para patuloy na maipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng dako na kaya nating abutin? Sa loob ng maraming taon ay isa-isa ring naitatag ang ating mga satellite churches mula Marikina, Nueva Ecija, Tondo, Galas hanggang umabot tayo sa Mindanao, Visayas at kung saan-saan pang lugar sa Pilipinas. At hindi lang yan, narating na rin ng Jesus Loves You City Church ang iba't ibang dako ng daigdig sa pagkakatatag ng ating mga international churches mula Saudi Arabia, Hong Kong, US of A at kung saan-saan pa. Ilang libong tao na ang naabot ng ating mga gawain. Marami sa kanila ang nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Katunayan, ilan nga sa kanila ay naging mga pastor at misyonaryo sa iba't ibang dako ng mundo. Kung ating iisipin, hindi nga ba't ang bunga ng ating mga panalangin, kaloob at serbisyo sa Diyos ay ang mga taong nabago ang buhay dahil sa salita ng Diyos? At sa celebration ng 30th anniversary ng Jesus Loves You City Church, isang panibagong pangako ang ating natanggap mula sa Panginoon. Muli nating balikan at sariwain ang mahalagang mensaheng ito. Okay, listen to this very carefully. Between year 2013 and 2014 will be a year where your building will go up. Where your building will go up. Where your building will go up. Come on, somebody shout amen. It has been a long journey of faith, 30 years of serving the Lord, doing ministry, reaching and winning thousands of souls for the Lord Jesus Christ, planting churches all over the world. A church, a place where we can continue to preach the Word of God, continue to train and equip leaders to be disciple makers. Maraming taon
panahon na pinagdaanan, maraming lugar na pinuntahan. Ngunit patuloy na ginagampanan ang gawain na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Now is another season. Now is the appointed time for us to build the house of His glory. A place where we can call our own. And God is giving it to us. It is a challenge of faith. Are we going to respond? Are we going to plant seeds again? Yes, seeds that will bring harvest of souls. Seeds that will be a great sacrifice for many of us. But God is the one giving us the challenge now. And we're going to see the power of the seed, the power of faith, the power of unity, the power of our commitment. Yes, once again, God wants us to experience the miracle seed that will surely bring the harvest in this season.